Ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang itinuturing na pinakamalaking laboratorio ng shabu sa Pilipinas na nadiskubre ng mga otoridad ngayong buwan sa Pampanga. Sa laki at ganda ng lugar, sinabi ni Pangulong Duterte na balak niya itong gawing isang rehabilitation center. Maglalaan umano ang pamalan dito ng 25 hanggang 50 milyong piso. Samantala, matapos ang inspeksyon, humingi naman ng paumanhin ang Pangulo kay Pangasinan Representative Amado Espino at sa dalawa pang opisyal ng Pangasinan kaugnay ng kanilang pagkakadawit sa kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Ang detalye mula kay Waywaya Macalma. 400 kilo ng shabu ang nagagawa kada araw sa isang shabu clandestine laboratory na nasabat ng mga otoridad nitong September 22. Matatagpuan ang lugar sa paanan mismo ng bundok ng Arayat sa Pampanga na kung saan malayo at kakailanganin mo pang tumawid ng tulay at paakyat ng bundok. At malayo pa ito sa komunidad na magandang cover-up sa paggawa ng shabu nang sa gayon ay hindi ito maamoy. Ito mismo ang ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na itinuturing pinakamalaking laboratorio ng shabu na kanilang nasabat sa bansa. Nakarehistro ang lugar sa isang sandy chua na kung saan ito ay rehistradong babuyan at maisan. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, sa laki ng lugar at ganda ng tanawin ay balak niya na itong gawing isang rehabilitation center. Popondahan ito anya ng gobyerno at maglalaan ng 25 hanggang 50 milyong piso. Can I have about 25 to 50 million. It's going to be a beautiful rehab center for our country. Pasalamat na lang ako at hindi nagamit. It was about to, but if you look at the whole thing, it's not complete. Anya, ipapasubasa na niya ito at gagawin ng pag-aari ng lokal na pamahalaan. Dahil sa matagumpay na operasyon ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency at lokal na pamahalaan ay kinomendahan niya ang mga ito. Samantala, personal na humingi ng tawad si Pangulong Duterte sa ilang personalidad na kanyang binanggit at kabilang sa tinuguriang niyang narco list. Ito ay sina Rafi Baraan, kapatid ni DOJ Undersecretary Francisco Baraan, Amado Espino, dating governor ng Pangasinan, at Raul Sison na board member ng Pangasinan. Ngayon, if I commit a wrong, I am ready to apologize and say, I am sorry. Ang nangyari dito isa, Governor Espino and I don't know about Sison. But yung the last matrix, nandoon si Dilima pati si Baraan, undersecretary, sabit yung dalawa. Pati nakita mo na isang kanto si Dayan. Ang problema dito kay Baraan, yung kapatid, pati kay Governor Espino, ilang report na pabalik-balik, I had it validated 4 times. Nung tinignan ko na lahat kagabi, dala ni PIDEA, tapos yung ibang intelligence, pati may putol. There's a gap there that cannot be explained while his name is there. Pero anya, kapag sa usapin sa isyu ng minahan ay hindi siya hihingi ng paumanhin dahil sila ay may kaso na sa korte. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma, Arayat, Pampanga. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.